Magandang araw sa lahat ng mga OFW na nandito sa Pilipinas or yung mga nasa abroad. Good news po dahil bumaba po yung interest rate namin. Dating 1.99, ngayon is 1.5 na lang monthly. Ah, Peso to peso po ang payment namin. Yung terms namin is 3 to 12 months. So, depende sa inyo. Option nyo po. Kung babayaran nyo ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, or so on. Depende po sa inyo. Loanable amount is 100% to 200% of your basic salary. Meaning, kung 30,000 ang nasa kontrata nyo nakalagay, 30 to 60 ang pwede nyo ma-loan. Pero depende pa rin po sa nag-a-approve sa aming opisina kasi ididepende rin yan sa income mo versus dun sa expenses mo. Ngayon, kapag nag-loan ka ngayong buwan, for example, ngayon March, kailan ka ba magbabayad? Pag nag-loan ka ngayong March, magbabayad ka after 2 months. So, ang start ng payment mo is May. For example, March 18 ngayon. So, March 18, May 18 ka pa mag-start ng payment mo. Ang payment namin method is hindi mo na kailangan ng post-dated check. So, magbabayad ka na lang through Cebuana, M. Luwilier, or any bayad center. Depende po sa i-discuss sa inyo ng releasing department namin. Ngayon, sino-sino po ba ang mga qualified na pwedeng mag-loan? So, yung mga OFW po na nandito sa Pilipinas kasi required ang personal appearance ng OFW sa aming mga opisina. Ngayon, for example, ang alis mo is May 15. So, kailangan, pwede ka lang mag-apply mula April 15. So, sa April 15, mag-apply ka, kompleto yung requirements mo, kasama mo yung co-borrower mo, marirelease ka rin that day sa head office or sa Manila office. Tapos, hindi na namin kailangan ng collateral dito. Wala ring CI sa bahay. Yun nga, hindi na rin kailangan ng post-dated check, hindi mo na kailangan mag-open ng checking account. So, pwede rin dito yung mga first-timer OFW basta kompleto na ng requirements. Ano-ano nga ba yung mga requirements? Ang mga requirements is application form, which is pagpunta nyo sa opisina, yun yung pagpapapil upin namin sa inyo. Photocopies lang po lahat to copy ng passport, copy ng working visa. Hindi po kami nagpapalo ng may tourist visa, so laging working visa. Copy ng kontrata na may POEA validation, copy ng OEC, tapos copy ng flight details or plane ticket. Ngayon, doon sa borrower, kailangan pa niya ng 1 government valid ID and then 2x2 picture, 2 piraso. Latest electric bill or water bill, mas maganda kung sa inyo nakapangalan. Pero kung hindi nakapangalan sa inyo, okay lang. Required na kumuha na lang kayo ng barangay clearance or baka meron kayong lumang NBI or any document or ID na may name and address nyo. Yun yung proof, yun yung tinatawag na proof of residence. Ngayon, para sa mga balik manggagawa, kung wala na kayong latest contract, pwede po yung latest certificate of employment or latest salary certificate. And then, additional to that, kailangan meron kayong 2 months latest payslip. Kung walang latest payslip para dun sa mga DH, kasi normally yung iba hindi nag-i-issue ng payslip, yung mga ibang employer. So, pwede rin po yung 2 months remittance slip, yung mga resibo ng padala natin sa ating mga beneficiary dito sa Pilipinas. So, tapos na tayo dun sa borrower. Required kasi ng co-borrower. So, ang co-borrower, ang pwedeng co-borrower is yung asawa, live-in partner na may anak kayo, magulang, or kapatid, pag single. Ngayon, ang edad na qualified is 21 to 60 years old. So, pag below 21, so hindi siya pwede. Pag more than 69, hindi na rin siya papayagan. Ang requirements, kung ang magulang or kapatid mo, kung single ka, kung magulang or kapatid mo ang co-borrower, 2 government ID lang, and 2x2 pictures. Pero, dapat yung valid ID niya, naka-address sa tinitirahan niya. Kung hindi, kailangan niya kumuha ng barangay clearance dun mismo sa tinitirahan niya. Kung asawa naman, 2 government valid ID, 2x2 pictures, and then marriage certificate nyo. Kung live-in, ganun din, 2 government valid ID, 2x2 pictures,
and then birth certificate ng anak nyo na nagpapatunay nagsasama kayong dalawa. Ngayon, yung iba kasi walang mga ID. So, kung walang ID ang co-borrower mo, pakuhain mo na lang siya ng latest barangay clearance at police clearance. Kung kompleto na po ang requirements nyo, naayos na, yung borrower po at yung co-borrower po mismo, pupunta po sa opisina namin. Maaga po dapat, alas 9 ng umaga. Ang office hours namin is Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m. Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. So, mas maganda, mas maaga para mas maaga kayo matapos. Ngayon, ang head office namin is sa Ortigas, pero meron rin kaming offer ngayon sa Ermita branch, yung Rojas Boulevard office namin, which is 5 hours process and release. Basta, kompleto at walang problema sa dokumento. So, mula alas 9 yon. Minsan, after lunch or 2 p.m. or 3 p.m., tapos na kayo, release na kagad. So, ang office namin sa Rojas Boulevard ay matatagpuan sa Safsi Loans, Rojas Boulevard, room 407, 4th floor, VIP Building, Rojas Boulevard, Nuestra Señora de Guia Street, Ermita, Manila. Tapat po ito ng US Embassy at makikita nyo sa ilalim ng building merong Mercury Drug at Office Warehouse. So, pasok lang po kayo at ask nyo na lang yung guard regarding sa 4th floor. And then, hanapin nyo po yung branch manager doon, si Ma'am Casey, or ako po, Sir Richard Rapera. Pwede nyo rin po ako kontakin sa messenger ko, yung Richard Rapera, or i-text nyo po ako. Kapag nandito na kayo sa Pinas, pwede nyo po akong i-text or tawagan. 0956-510-7932, Globe po yun. Okay, open din po yun sa Viber and WhatsApp. Para naman dun sa mga hindi makapunta sa Manila, meron po kaming 100 plus na branches. Meron kami sa Luzon, North Luzon, South Luzon, meron kami sa Visayas and Mindanao. So, ang gagawin nyo lang, kung magte-text kayo sa amin, re-replyan lang namin kayo ng endorsement. Ngayon, yung endorsement na yun, information nyo, kailangan nyo lang mag-reply sa amin para ma-endorse namin kayo sa marketing ng pinakamalapit na branch sa inyo. So, yung marketing doon, tatawagan kayo para ma-schedule kayo ng appointment. Ngayon, ang one-day process namin is nasa Ortigas. Ang 5 hours release and 5 hours process and release namin nasa Ermita, Manila. So, yung mga branches namin, minsan, 3 to 4 days ang process nila. Kasi, ang documents from that branch, sinisend din sa head office namin. So, nagkakaroon ng medyo matagal talaga sa mga provinces. Kung may mga tanong pa kayo, pwede lang kayo mag-PM sa akin, or bago kayo dumating ng Pilipinas, pag nasa abroad kayo, mag-chat lang kayo para at least maasikaso natin yung mga documents nyo. At least bago kayo mag-loan, naka-ready na lahat ng documents nyo from abroad. Muli, ako po uli si Richard Rapera. I-search nyo lang po sa Facebook, Richard Rapera. Makikita nyo naman po kagad. Or yung page ko po, OFW Loan, One Day Process -SACC. Yun na lang po ang i-search nyo. Maraming salamat po sa lahat ng OFW. Thank you po.